OCW. Bantay OCW. Yeah, yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Bawa, sa Pilipinas, siya nag-overstay naman sa Pilipinas. Yung foreigner. Oh, yung foreigner. Pwede bang katawanin ng Public Attorney's yung Office? International Pro Bono Alliance kasi may ganyang may ganyang program na reciprocal na kapag may nangyari yung Pinoy natin sa ibang bansa, may network kami. Tapos ang pag-foreigner naman nagka-problema sa Philippines, yung IPBA ang gagalaw. Ito yung grupo namin ni Attorney Pinky Bartolome Bernabe. Paano po yung kung talagang kailangan na nagkaubusan na wala ng abogado na tumatayo para sa ganung mga kaso? Ayun na nga, ang nangyayari niya, nagdi-DIY na sila, nagdo-do it yourself. Ayun kaya mas mahirap. naiipit sila. Mas naiipit kasi nga hindi nila alam. Akala nila pupunta lang sila sa internet, magpiprint out ng forms, check the box, pirma, submit. It's not that simple. You check that box, you're making a legal statement that's going to affect your eligibility for certain benefits. Kasi ang tingin nila dito sa immigration, it's a benefit, hindi ang karapatan. Of course, debatable yan. Dahil alam natin, ang history ng United States ay history ng pagpasok ng taga-ibang lupa dito. Hindi naman. Lahat ng tao dito, wala, I don't know. Lahat ng makakasalubong natin dito, may pinanggalingan na sa ibang bansa. Yung paghigpit ng immigration rules, malalim na usapan niya, no? May racist tendencies, merong tendencies towards, certain, let's just say na some, Eurocentric siya, no? Historically, yun naman talaga ang nangyari. Most of the Filipinos who come here are trying to build a new life, a better life, and obviously, mas economic ang reason ng pagpunta nila dito. Hanggang ngayon, bukas yung mga petition, yung mga pagpipetisyon. Yes, but bukas it's, you can, no? A United States citizen can always has the right to bring in his family. Kailan man pwedeng napapasuyan? Mukhang matanda na yung pinipetisyon, di pa rin nakukuha eh. Ang problema kasi, hindi naiintindihan ng mga tao na taon-taon may limit yung available visas. So, napakahaba ng pila. Halimbawa, notorious ang Pilipino na, ang visa availability for Filipinos. Kasi maraming Filipinos pinipetisyon ang mga kapatid. Filipino-born US citizens who sponsor their siblings. Ngayon, napakarami niyan. No? Kasi maraming gustong pumunta dito. Ang resulta niyan, limited yung available visas per year. So, pipila ka. Diba? Ang pila ng Philippines, much like Mexico and other high isa sa matataas na round number. Mahigit 20 years. 20 years? Mahigit. Bago ibigay yung petition. Bago makakuha ng visa. Na-approve kasi madali lang naman i-prove yun eh, yung relationship. DNA. Pero yung availability ng visa, yun yung tricky part dyan. Sasabihin kasi ng mga kababayan natin, ay, na-approve na yung petition ni Kuya, kaya lang, naghihintay pa kami ng visa. Hinihintay namin yung priority date. Yung priority date, yun yung equivalent natin sa UP, yung EPN, yung your spot in the line for visa. Eh, napakarami na kasing nag-apply. Eh, limitado lang yung visa every year. Ay, ibig nyo sabihin, nauuna po yung approval? Kasi it's a two-step process. Immigration, let's just say, it's a two-step process. The family member, US family member, petitions a relative, gets that approved, and then they send that to the State Department for the visa, which is step 2. Yung step 2, dun tayo na matagal. So, pwede mangyari na yung nag-petition sa'yo patay na, pero yung pinipetition, kung patay na po yung nag-petition? May tinatawag na humanitarian reinstatement, which takes so long and is so difficult to prove.
Kasi hindi yan ang priority case ng USCIS. Ang government agency dito na nagbibigay ng ng immigration benefits. Lalo na rin ng COVID, maraming situation na ganyan. Pero hindi yan ang priority ng ng USCIS. They're not bound by internal rules on how to process it within a certain period of time. Kasi man pwedeng approve na siya na matay yung nagpetisyon, kumukuha. So hinihintay na lang sana yung issuance ng visa, di ba? Pero sabi nyo nga, may years pa rin yun. Kasi automatically, kapag namatay yung petitioner, kasi pag nag-petition ka ng kamag-anak, sinasabi mo, I need my relative here kasi kailangan ang underlying principle there is family reunification. Kung namatay na yung nag-petition, automatically, revoke na yon, yung petition na yon. Pero pwede pa rin natin buhayin ang patay, so to speak, through humanitarian reinstatement. No? But that particular step is very difficult. Kasi meron naman talagang paraan para i-revive yung petition na yun. I-revive in air quotes, no? There is humanitarian reinstatement. Unfortunately, hindi yan yung priority ng USCIS. Marami silang inuuna. Yung mga nag-a-apply for green card na yung may anak, yung may mga asawa, or yung mga businesses na kailangan ng professionals like teachers, nurses, therapists, doctors. Well, Attorney, bago ka namin bitawan ni Attorney Gorecho, ano po yung dapat na pakatandaan ng ating mga kababayan sa pagpasok nila sa Amerika, habang nandito na sa Amerika, at bakit dapat nilang naiintindihan itong mga batas na ito? Ang information ngayon is available in the internet, no? You can just go online, i-google mo yan, ika nga sasabihin ng anak ko, i-google mo na lang. Pero, kailangan, meron ka ring sense kung sino ang correct source of information. Because the wrong information can get you in trouble. Lawyers, a lot of immigration lawyers do this because they want to share information also within their community, because a lot of immigration lawyers are themselves immigrants. Kaya malaki yung malasakit sa community. Kaya yung mga members ng community who are trafficking victims, survivors of domestic abuse, who are in unfair labor situations, you can connect with your own community. Kasi ang Filipinos dito, active din . So you can connect, you can ask around. But, use your common sense . Kasi hindi ka naman naabot dito kung hindi maabilidad . Oo so, naman. And, lawyers are licensed, we're bound by certain rules. And, we're supposed to be competent in these things. We're especially with the experienced ones. Don't hesitate to go to community organizations that provide free legal services. Meron din yan. Ang ganda po ng ating usapan tungkol sa mga immigrants dito sa New York. That's right. At salamat kay Attorney Chris Godinez sa ating pag-usapan. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Godinez. And siguro naman, yung ating mga tagapanood, lalo na yung mga nagbabalak, yung mga papasok ng Amerika, o yung may mga problema dito sa Amerika, nahanap nila isang Attorney Godinez. Salamat po for this opportunity to share information. Saan kayo matatagpuan? Dito lang sa New York? Yes, I have a website, ChristinaGodinez.com. And from time to time, I can connect with you guys. I'd be happy to share information. We have a lot of experience in humanitarian immigration benefits, and other ways of exploring your options and opportunities here in the United States. Tatawag kami muli sa inyo, lalo pa kay classmates. Classmates! Okay. Well, thank you very Salamat much. po. Attorney Chris Godinez, mga kaibigan ng ating immigration lawyer mula po dito sa Amerika. Classmate ng aking partner. Attorney G? Sabi ho talaga sa ating Supreme Court, the life of an OFW is not a walk in the park. Nandito kami, ang Bantay OCW at si Attorney Chris Godinez Nasa para park nga gabayan kami, kayo. pero
Sa park kami, pero hindi yun walk in the park. Hindi walk in the park. Mula po dito sa park. Sa Bryant Park. Sa Bryant Park po. Yun nakasama natin, Attorney Chris Godinez with my partner, syempre pa, Attorney Dennis Gorecho. Ako po si Susan Kay para sa Inquirer.net at ito ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW mula po dito sa New York, sa Estados Unidos ng Amerika.